Mapagpalang araw, ano po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako ngayon sa tahanan ni Brother Marlon. Magsasagawa po kami ng home Bible study. Ano po? Ito po sila, ayan po si Brother Marlon. Ayan. Di po ba gwapo, artistahin? Ano po? Yan ang katibayan na gwapo. Ito naman po si Mariel. Ayan. Asa ba si Mariel? Ayan. Ang anak na dalaga. Ito po yung Dalagang bukid. dalagang bukid daw po. Asa na? Ayan. Ay, natatakpat pala. Ayan. Dito sa aquarium. Okay. Sister Josie po yun, ano? Okay. Tayo po ngayon ay mag-aharal ng Ebanghelyo ni Cristo. Ang ating tatalakayin po yung salitang mananampalataya. Alam niyo po sa buhay natin, lahat ng tao, ano man lahi, may pananampalataya ka. Walang taong walang pananampalataya sa Diyos. Buong mundo naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, may pananampalataya sila. Ang problema po, yung pananampalataya nila kung totoo o hindi. Doon lang naman po magtatalo-talo ang mga tao. Tandaan niyo po yan. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Kailangan, pagdating sa tamang pananampalataya sa Diyos, kailangan kukunin natin kung ano yung nakalagay sa Biblia. Hindi po pwedeng yung kung saan mo lang pinulot. Hindi po pwedeng ganon. Ang Biblia, dito po nakasulat, ito, magandang balita Biblia, galing sa preso sa Manila City Jail. Sa Biblia, makikita ang kahulugan ng iyong pananampalataya. Pananampalataya ng iba, pananampalataya ng kung sino-sino. Kailangan ng katibayan, biblical. Kasi pag hindi biblical, hindi po tama yun. Kasi ang pinagbabatayan nga, ang Biblia. At ang Biblia po, dito nakatala yung turo at aral ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen, siyempre. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa pagkakataon na ito. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Yung manonood ng video nito, Panginoon, ganun din po sila. Kung sila man may dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin, at kung meron pong mga iba't ibang sakit o pagsubok, ikaw po makakapagbigay ng kalunasan. Salamat po sa ipamilubos sa titiwala ho Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Bubuklat tayo ng Biblia. Ayon po sa sulat ni San Juan. Chapter 3, verse 16. Ito po yung popular verse ng Biblia. Yung John 3:16 o 1:16 na sinasabi ng mga iba, yan ang puso ng Biblia. Kahit hindi ko na po binabasa, kabisado ko yun, mapa-English, mapa-Tagalog. Pero kailangan basahin natin kasi kung Bible study nga po at meron tayong tagapaginig, mahirap naman kung puro kwento kutsero na lang. O kwentong barbero. Ibig sabihin po ng kwentong barbero, kwentong kutsero, wala kang Biblia. Huwag po tayong gagaya doon sa isang mayabang na preacher, ha? Ang sabi niya, patayin nyo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia. Hindi po ba mayabang? Nababasa mo ba ang Biblia? O, ito po ngayon, maliwanag dito sa loob ng bahay. Kung papatayin nyo lahat ng ilaw, nakakabasa pa kaya ako? Kahit nakasalamin ako? Siyempre hindi po. Kaya yung preacher na yon, wala, patay na po yun, na COVID-19 siya. Doon sa Brazil, doon po sinabot ng
COVID-19. Opo. Yung Christian na patay ng ilaw, babasahin ng Biblia. Kilala na po yan. Basta sa Brazil, alam na ko sino yan. Hindi po yung Brazilian, Pilipino, pero doon siya namatay, Brazil. Ganito po nakalagay sa 1:16. Tingnan natin ang Biblia. Ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisisang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita niyo po, kung sino man ang sasampalataya sa kaisisang anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus, ay hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang kapahamakan po, yun yung impyerno. Doon sa mga hindi sasampalataya. Pero meron tayong babasahin pa. Sa 1:12 ng 1 pa rin, ito ng 1. Ganito naman ang nakalagay. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ano po, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yon. Nakalagay dito, tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Gagawin kang anak ng Diyos, karapatan. Parang adoption po. Alam niyo yung adoption, halimbawa, ikaw ay nakapulot ng bata, may nag-iwan na baby sa harapan ng iyong bahay. Ngayon gusto mong maging legal. Ang gagawin mo, pupunta ka sa DSWD, isurrender mo yung bata, sabihin mo ang iniwan sa harapan ng aming bahay. Ngayon, sasabihin mo sa DSWD, gusto ko po siyang ampunin. Dadaan ka kayo sa proseso. Pag pumasa ka sa proseso ng DSWD, ikaw yung mag-ahampon. Pero pag hindi ka pumasa, hindi mo siya makukuha. Kaya ginagawa ng iba, pag nakita, hindi na din pinupunta sa DSWD. Pinalalaki na lang po nila sa kanilang bahay. Tinuturing ng anak, pare-rehistro nila, anak nila, ganito kanya, hanggang magkaroon siya ng mga record. Yun ay illegal. Yung legal, dadaan ka sa DSWD. Ano po? Para meron kang katibayan. Baka biglang hanapin yung bata, sasabihin, ay kinidnap, lagot ka. Lalabas, kidnapper ka pa. O, kakasuhan ka ngayon na gobyerno. Ang magiging laban, Juan de la Cruz versus Peoples of the Philippines. Ang lahat ng tao sa Pilipinas, kalaban mo na. Pro DSWD. Kasi nga, hindi mo siya dinahan doon. Okay. Sa Biblia, kapag tinanggap mo si Jesus at sumampalataya ka sa Kanya, ang Diyos bibigyan ang karapatan para maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ng Diablo. Before, anak ka muna ng Diablo. Yung sinasabi ni Jesus sa 1:8:40. Basahin natin ano. Ito yung unang karanasan ng tao. Wala pong tao na antimano nung may panganak lumaki, matinuna. Ito, babasahin ko po, ano. So, 1:8, ito nakalagay, ano. Ang sabi dito ay ganito. Ito, 44 pala. Ganito ang nakasulat, ano. Tsaga-tsaga lang po kayo. At magiginabang naman kayo. Ito, nakita ko na. 1:8:44. Ang Diablo, ang inyong ama. Kita niyo po.
lahat ng tao. Tandaan nyo ang tatay natin si Satanas. Kahit ayaw mo, talagang tatay mo si Satanas. Ngayon, pwede bang maging anak ka ng Diyos? Pwede. Kailangan makarinig kang aral. Yung maririnig mong aral tungkol kay Jesus. Hindi ka pwedeng, halimbawa, tungkol kay Maria. Wala yan. Tao si Maria. Tungkol sa mga santo, santa. Hindi rin tama yan. Mga tao lang din yan. Kailangan ang maririnig mo, isa lang. Yung aral tungkol sa Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang turo ni Apostol Pablo. Kaya napakaraming tao ang nagkakamali. Kasi ayaw nila ng Biblia. Nung araw, naranasan ko po sa isang barangay. Nasa basketball court kami. Na-invite ako na mag-message sa kanila. Magmamahal na araw yun. Ang ginawa ko ngayon, may dala kong Biblia at may Biblia pala sila. So, yung Biblia kong dala, tinabi ko. Yung ginamit ko, yung Biblia nila. Sabi ko, itong Biblia nila lang ang gagamitin ko. Nakahanda na po ako eh. Pero bigla po yung may lumapit na babae, may binigay na sulat. Yan ang yung pag-aralan o hindi deliver. Siyempre meron na ako naka-reserva. Ngayon biglang mababago. Dahil na-invite lang ako sa kanila, so sinunod ko yung sulat nila. Binasa ko sa Biblia nila. Ngayon sabi ko, kailangan dadagdagan ko ito para mas maliwanag. So, dinugtungan ko lang yun. Ang problema, nang hindi na nila magastuhan, yung deliver. Kasi ang gusto nila, yung pare dapat may papel. Walang papel nga pare eh. Doon sila nagalit. Babasahin ko muna, no? Bago ko basahin yung sa Roma. Yung sinabi ko sa pananampalataya kay Jesus. Yung pare, nung binanggit ko yun, nagalit. Sabi ko, nagbabasa lang ako. Ba't kayo nagagalit? Ba't nyo pa ako inanyayahan dito? Actually po, ang pare wala ng papel. Hindi naman sa galit ako sa pare. Sa bagong tipan, wala na pong papel yan. Sa lumang tipan, may mga parino. Tinatalaga ng mga hari. Pero sa bagong tipan, ito, huwag lang kayong magalit. Babasahin ko. Baka kala nyo, personalan. Walang personalan. Ito po sa actually ginagamit kong Biblia yan, Magandang Balita, Biblia Catholic Edition. Galing sa simbahan ito ng Katoliko. Binigay sa preso, naihingi ko sa preso. Ito po Hebreo chapter 10. Sabi ko wala na pong papilang pari. Sabi ng kasulatan, bawat pare ay naglilingkod araw-araw. Tanungin ko kayo, hindi po ba araw-araw ang misa? Araw-araw. Tuloy natin. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-parehong ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Isipin mo, umaating ka, sumisimba ka, pari ang hindi naman nakakalis ng kasalanan. Binasa ko lang po yan. Pahulit-ulit na lang. Naalala ko nung araw, nagipaglibing po ako ng patay doon sa
Nakalimutan ko na yung kuminarya, no? Nagpunta ako. Yung pari, naghanap pa ng debate. Na-late na siya. Nung nandun na siya, sabi ng pari, pasensya na ako eh, na-late ako eh. Tapos habang nagsalita siya, parang gusto niya pang humanap ng debate. Isipin niyo po, nagmimisa sa patay, naghanap ng debate. O, kita niyo? Tapos sasabi niya, yung palang sa harapan ng paring ganyan, yung lamesa, na nakatungtong yung mga hostya, yung alak, yung babasahin nila. Hindi po Biblia nakalagay doon. May tawag doon eh. Ginawa nila yon. Yun daw, ayon sa pari na yon, nagmisa sa patay, ito si Kristo. Oh. Tama ang Biblia. Araw-araw niyang ginahandog si Kristo. Pero anong sabi ng Biblia? Hindi naman nakakaalis ng kasalanan nung ginagawa ng pare. Bakit? Minsan lang po inandog si Jesus eh. Si araw-araw eh. O babasahin ko muli ha. Hebreo 10:11. Kung meron po kayong Bibliang magandang balita, Biblia, kahit anong edisyon, basahin niyo po. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw. Di po ba araw-araw ang misa? At paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga andog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Sabi ng Biblia, hindi po ako, binasa ko na. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung may Biblia kayo, basahin. Kasi po, minsan lang inandog si Jesus, pero yung pari, araw-araw niyang inandog si Jesus. Ito, si Jesus ito. Ito ang andog ng aming misa. Kaya, natanim sa isip ko yun. Kaya wala pala, tama ang Biblia. Wala akong galit sa pari. Isa pa, kapag isa ka ng mananampalataya kay Jesus, magbabago pananaw mo dito, kaibigan. Basahin ko ha. Hebreo chapter 3 verse 1. Pakinggan nyo pong maihigi. Mga inirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang punong pari ng ating pananampalataya. Yan tinatawag na Santo Papa. Pag namatay, ang tinatawag na Santo Papa. Ngayon, gagawin lang santo yan kapag yan ay nakapag-himala ng 5. Kapag hindi pa nakapag-himala ng 5 yan, hindi gagawin santo yan. Pero magtatakay kayo, pag buhay siya, ang tawag sa kanya, Santo Papa. Uy, nakakaano naman yan. Tawag mo nung buhay siya, Santo Papa. Nung namatay niya, at magiging santo lang siya kapag nakapag-himala siya ng 5. Hindi po ba may konti kaguluhan yan? Kaya sa Biblia, pag isa kang mananampalataya, yung totoo pananampalataya kay Jesus, ang pinakamatahas mong pare na kinikilala, hindi Santo Papa, kundi ang kinikilala mong pinakamataas na pare ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan po nakasulat eh. Basahin natin ha. Hebreo 3:1. Mga inirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Huwag kayong magalit. Nagbabasa lang po ako. Unawain nyo, may Biblia kayo. Kahit anong salin ng Biblia, basahin nyo. Walang problema. Kaya kung mananampalataya ka kay Jesus, kung totoo siya ang kikilala mo pinakamataas na pari.
ng yung pananampalataya. Hindi yung Santo Papa na tinatawag. Santo Papa ang tawag mo, pagkatapos pag hindi siya maghimalay, hindi siya gagawing santo. Nung buhay siya santo, nung patay na, wala ng santo. Kaya sabi ni Brother Marlon, magulo ka. Santo Papa nga, tapos kailangan pa, himala pa. Kita niyo po. Doon pa lang, mali yun eh. Hindi dapat ka di sa maghimala kasi santo nga eh. Hindi po ko sabi. Nagiginig lang yan. Ibig sabihin, nakakaintindi siya. Kung santo ka, hindi na kailangan maghimala ka dahil lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Yan. Dapat paniwalaan ka na kung talagang naniniwala ka. Kita niyo po. Kailangan maghimala ka sa harap ng tao para maniwala ka lang. O, sige. Punta na tayo sa pananampalataya. Ang nakalagay sa 1:12, yung tumanggap at basahin natin para makasabihin niya. Ba't hindi na lang magbasa? Ito. Ang nakalagay ay ito po. Sabi, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya kay Jesus ay binigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Tumanggap at sumampalataya. Hindi lang pala pagtanggap, ay hindi lang pala basta pananampalataya, kailangan may kasamang pagtanggap para maging biblical. Ito pa. Kaya nga sabi ko nga po tiyakin mo yung pananampalataya mo nasa Biblia. Baka wala. Nasa comics. So, susundan nyo pa kung ano pa yung comics niya. Okay. Dito po, basahin na naman natin ang Biblia. 3:36 ng 1. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi nagkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Before na tayo sumampalataya, tayo mga anak ni Satanas, tayo'y mga kinapupuhutan ng Diyos. Yan. E di nagliliwanag na po. Nung makapaginig tayo about Jesus Christ, hindi mo lang siya tinanggap, hindi mo lang siya sinampalatayanan, kailangan susundin mo. Oh. Lahat yan binasa po natin. Pag hindi mo ginawa yun, hindi totoo ang iyong pananampalataya. Yung buhay na wala hanggan, totoo yan. Pero dahil hindi mo nagawa yung tatlo, sa iyo hindi totoo yun. Mananatili, anak ka ni Satanas, kinapupuhutan ka pa ng Diyos. O, huwag po yung magagalit sa akin, ha? Nagbabasa po tayo. Tagalog na Tagalog. Tingnan pa natin ang sulat ni Pablo. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Kailangan makinig po kayo sa aral. Aral about Jesus Christ. Wala nang iba. Yung iba po kasi, pinangangaral pa yung mga santo. Halimbawa, piloto ka, ang santo mo, St. Christopher. Ayan. Pa-dive na lang ang aeroplano mo, tatawagin mo pa yung matagal ng patay. Si Christopher, tao patay na yon. Kung nabuhay man siya na maka-Diyos nun, buhay niya yun, pero hindi mo siya pwedeng gawin Diyos mo bilang piloto. Kwento na naman, aeroplano. Yung aeroplano po naglalakbay. Ngayon, nagloko yung isang makina. Nagganyan-ganyan yung aeroplano. Kinabahan ng pasahero. Medyo nagpapanik na po sila. Meron silang napansin isang bata. Na yung bata, naglalaro lang ng PSP. Yung laro ng bata, PSP. Ngayon, sabi ng isang pasahero, "Boy, di ka ba natatakot?" Hindi kumikibo ang bata. Tuloy lang ang paglalaro ng PSP. Nagpapanik na yung pasahero.
Tinanong na naman uli yung bata. Boy, malapit na tayong bumagsak. Hindi ka pa ba natatakot? Sumagot po yung bata. Alam niyo kung ano sagot? Hindi. Siyempre, kung pasero ka, nagpapalit na kayo, nakikita niyo yung isang engine ng aeroplano, usok na lang ang lumalabas. Kaya, yung sugot ng bata, hindi. Sabi ngayon, o bakit naman? Sabi na nagtanong. Kasi po, ang tatay ko, piloto. Yung palang piloto, tatay niya. Kaya hindi siya takot. Oh. Matatakot ka ba na nakasakay ka sa isang sasakyan ng piloto, ang driver ang tatay mo? Siyempre hindi. Kasi yung tatay mo, puproteksyonan yung pamilya. Pero meron pong kahulugan pang langit yun. Alam niyo kung ano yan? Kung ang piloto ng buhay mo, si Jesus, mas lalong hindi ka matatakot. Eh bakit? Sabi ng Panginoong Yesus, kapag taglay mo yung tatlo, tinanggap mo si Jesus, sinampalatayan mo si Jesus, sinusunod mo si Jesus. Ito sinasabi ng Panginoong Yesus. Kahit anong mangyari, sa 11:26, basahin po natin, 1:11. Anong sinasabi ng ating Panginoong Yesus Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kita niyo po. Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Kaya yung bata pong tinanong, hindi siya takot. Yun po yung kahulugan ng makalangit na kahulugan. Yung ganong eksena. O, bakit? Eh, si Jesus ang magdadala sa iyo sa langit. Anong kinakabahan mo? O. At saka sabi ni Jesus, kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. O, ayaw mo ba yun? O, handa na po ba kayo mamatay? Isa ko rin, wala yung natatakot. Minsan may tinulog ko yan. Sumarating ng langit, pero ayaw mamatay. Sino gusto kong marating ng langit ka ako? Karamihan sumagot. Pero sinabi ko kailan mamatay kayo. Ayun, nagreklamo. Huwag muna, sabi niya. May reservation sila. Okay, balik tayo. Sa pananampalataya, sarap pong bulayin na salita ng Diyos. Ano? Nakaka-inspire. Ano po? Ang sabi ni Pablo sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangarap tungkol kay Kristo. Ito, paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sa pagkikinig sa aral ni Kristo. Kanya na nagiging ganap ang pananampalataya ng tao. Bakit? Pag kailangan tanggapin mo muna siya, hindi mo lang siya sasampang, tanggapin mo. Ibig sabihin, gawin mo ng buhay mo. Yung iba ay ako sumasampalataya naman ako. Yung iba naman sabi, ako pinatato ko na nga sa likod ang mukha ni Jesus. So, kita niyo po. Para nakita niya si Jesus, bakit niya napitato? Hindi ganun ang pananampalataya. Kailangan meron kang acceptance, meron kang pagsunod. Kaya nabubuo yung salitang pananampalataya. Kapag ganun ka, yun ang sabi ni Jesus, kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Tignan po ninyo, no? Totoo ba yung sinabi ni Jesus, pag namatay ka, muli kang mabubuhay? Pero po siya sinulat sa chapter 5. Basahin po natin, ano? Para din po sa kaliwanagan. Kung inyong mapapansin, lagi tayo nagbabasa. Ayaw nating, baka sabihin nila, puro ka lang kwento nagbabasa. Kaya nagbabasa. Itong nakikinig, nakikita po nila. Kung ikaw yun, hindi nyo nakikita ang binabasa ko, pero sila nakikita nila.
sa chapter 5. Meron akong babasahin. Ganito po nakalagay. Ang sabi, basahin natin ano. Ito. Sa 1:5:25. Pakatandahan ninyo. Yan. Sabi ng Panginoong Yesus. Kayo nakikinig ha? Pakatandahan po natin. Kung meron kayong tatandahan, ito yung tatandahan niyo. Sabi ng ating Panginoong Yesus. Pakatandahan. Hindi lang basta tatandahan. Pakatandahan ninyo. Na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. Double meaning po ito. Pakikita ko sa inyo, unang kahulugan, may Bible study tayo. Nangangaral ako. Ito nga eksenang ito, no? Yung nakikinig ngayon, yun ang unang halimbawa. Yung binasa ko, 5:25 ng 1. Anong sabi? Pakatandaan ninyo na darating ang oras, ngayon na nga. O, kailan yung ngayon na nga? Yung oras na nakikinig ka. Tingnan natin yung sulat ni Pablo. Sa 2 Korinto, chapter 6. Sabi niya po dito sa 1:2. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyo sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Halimbawa, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Halimbawa, parang ganito. Merong isang bahay, Bible study. Merong kwarto. May nakikinig pala, pero ayaw sumali lang dito. Merong mga ganun mga tao, nahiya sila. Pero doon sa kwarto na yon, nakikinig pala siya. At bigla siyang nabuwal ngayon, namatay. Yun ang sinasabi ko po doon sa 1:5:25. Oh. Ngayon na. Kailan nyo ngayon? Yung nakikinig ka. Nakukuha nyo po ba? Oh, basahin natin. Saka ako ibibigay yung pangalawa. Sabi, pakatandaan ninyo, darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay, tayo bilang anak ng Satanas, tayo mga patay sa Diyos. Natural ang tatay mo si Satanas, hindi patay ka sa Diyos. Kasi ang ginagawa mo, yung masama na ayaw ng Diyos. Kaya patay ka. Naguluhan na ba kayo? Napakaliwanag na magpaliwanag ko. Tagalog na Tagalog. Okay? Sunod, 26. Dito huwag na tayo sa 26. Punta na tayo dito sa 28. Ito na yung mga patay. Pinakalibing. Baka nagulat kayo dyan. Ito.
Pinakalibing. Huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay. O, patay na naman. Yan bang patay nakakarinig? O kaibigan, nanonood dito. Kung meron kang kapitbahay na patay, bulungan mo nga. Antay mo sumagot ha. At saka mo sabihin sa akin. Hindi nasasagot yun. Kasi lupa na yun. Huwag ninyong itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. 29. At sila'y babangon. Oh. At sila'y babangon. Eh di patay na sila. Nasa libingan na. Kung saan man sila namatay. Babangon eh. Pero yung binasa ko sa 25 kanina, hindi pa sila patay. Literal. Spiritually, patay sila kasi nga anak ka pa ng dyablo. Oh. Kaya patay ka sa Diyos. 29. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamahan ay babangon patungo sa kaparusaan. Yun. Kaya yung taong patay, babangon. Yung nakasunod, babangon, doon ka na sa piling ng Diyos. Yung isa naman na hindi nakasunod, babangon din. Pero sa parusa sila, sa impyerno. O maliwanag ba, kaibigan? Tagalog na Tagalog yan, ha? Kung nagustuhan nyo ko, isa lang ang gusto ko. Mag-like kayo, mag-share kayo, ano pa? Meron yata ako nakalimutan. Mag-subscribe kayo. Wala na eh. Kumukulta-kulta ka ng konti eh. Sa labas, mga nag-share niya. Mag-subscribe kayo. Basta subscriber kayo, kahit hindi na kayo manood, okay lang sa akin yun. Pero mas maganda, manood kayo. Bakit? Doon, mga doon. Pag hindi mo namis na yan. Nainggit si brother na, no? Kasi tingnan nyo siya. Kung hindi siya magandang lalaki, no? Yan, kukunin natin. Dahan-dahan. Oh. Ayan. Hindi po ba, sinong kamukha ng artista niyan? Oh, yan. Sumagot po ang asawa niya. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Napakaliwanag po ng ituro at aral sa amin. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless us all po. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos mula sa Magandang Balita Catholic Edition. Ano po? Nagbasa po ako. Meron akong testigos. Ayan, tingnan pa natin muli. Yung unang malaartista. Yung anak ng malaartista. Yung mahal na ina. Ano ito, Brother Marlon? Buwangera. Kontrabida. Hanggang dito na lamang po, ano? God bless us all po.